Hello po sa lahat. So, ngayon naman po ay magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito sa tinatag niyo sa akin. So, eto po yung kanyang problema. Pinangungukuan pero sa iba naman siya nagpakasal. So, sakit naman nun. So, grabe talaga ang sakit. Matagal kayong magkasama at mayroon pa kayong anak, pero pinalitan ka lang niya ng iba. So, sa batas ba, ano bang tingin nila rito? Okay, so ang explanation po natin dyan is simply due to sa decision ng kaso ng Wasmer versus Velez. So, sabi ng korte, mere breach of promise to marry is not an actionable wrong. Or yung lalaki or babae na umatras sa iyong kasal. So, sa batas natin dito sa Pilipinas, generally, tama na ang pangakong kasal na hindi natuloy ay hindi automatic na actionable. Ibig sabihin, hindi ka basta makapag-dedemanda dahil lang umatras ang isang tao sa kasal. Pero may importanteng exception. So ang legal basis dito ay mula sa breach of promise to marry doctrine at ang mga kaso ng Supreme Court natin. So ang general rule, gaya ng sinabi ko kanina, a mere breach of promise to marry is not actionable. So hindi pwedeng pilitin ang isang tao na magpakasal at kadalasan walang damages solely dahil umatras siya. Pero pwedeng magkaroon ng liability kapag may fraud o panlilinlang, may abuse, may humiliation o bad faith, ginamit ang promise to marry para makakuha ng sex, para pera or advantage, may independent wrongful act. So dito pinayagan ang damages sa kaso ng Wasmer versus Velez dahil una, nakapaghanda na ng kasal. Pangalawa, napahiya publicly yung babae at bigla siyang iniwan without justification. Pero gaya ng sinabi natin kanina, ang basis ay hindi simpleng di tinuloy ang kasal, kundi ang wrongful acts at injury na binigay. So yun lang po. Ewan kung nasagot ba na maayos yun. So eto naman kasi, di ba, matagal sila, tapos meron na ring anak, tapos noong nag-training siya, nakatapos siya sa training, naging ah, isang full-fledged na men in uniform, ayun. So meron siyang nakilalang iba, doon sa nakilala niyang iba, doon na siya nagpakasal at nagkaroon din ng anak. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero ngayon nga, meron siyang mas matagal na relasyon sa isa't isa. So, di ba? In short, pero yun nga, kung hindi naman yan pinakakuan ng kasal, so wala namang actionable wrong dyan. Okay, so yung pinakasalan niya ring bago, wala namang issue kasi hindi pa nga sila kasal doon sa una. So wala namang krimen na ginawa ng pangalawang babae. At yung sa part naman ng lalaki, hindi naman natin pwedeng sabihin na, di ba, na kasi meron siyang kasalanan dahil nga wala naman sila kasing legal na kasal sa isa't isa. So yun naman yung nakita natin dyan. So pagdating naman doon sa bata, di siyempre meron na siyang obligasyon, 'di ba? Kasi meron na siyang anak doon sa una niyang babae o girlfriend. So meron siyang obligasyon doon. So obligasyon niyang magbigay ng suporta. So 'yun lang nakita natin. So I hope hindi po ako mababas dito, ah. So nagbase lang din doon ako sa nakita ko. Ayun naman. So I hope maliwanag po sa inyo. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.